extension season. Gusto mo naman. Sige, Kesa daw kailangan. dami mo siya mo. Para nag-respond sa atin. Pray muna kami, sabi mo kay Pastor. Sige. Okay. Okay, tuloy na tayo ha. Okay, sige pa. Dito, Age 15 na. bigyan mo na ako doon. May kaya ka ba? May buti-buti mo Pamati, pa ha, yung pamati. Gawad, pamati. Sama-sama tayo, wala tayo. Buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat magmahal. Ang ikaw ay magpapawalang hanggan. Once again. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat magmahal. Ang iyong tawa ay magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, kay buti na Diyos sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, kay buti na Diyos sa akin nagmamahal. Kay buti na Diyos sa akin ay nagmamahal. Kay buti na Diyos sa akin ay nagmamahal. Kahit yung manalangin, ano ko po si Chairman sa pagbulang panalangin? Dakilang Ama makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos, sa oras na ito na kami nagkatipon-tipon. Magpagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Lord, iniiling po namin sa oras na ito na anuman pong aming nagawang kasalanan, sinasadya o hindi man, Panginoon, kung kami nakasakit, nakapagsalita kami sa aming kapwa, nasaktan namin sila, Lord, iniiling po namin sa iyo ang kapatawaran sa oras na ito, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, ikaw ang Diyos na kasama namin. Lagi nagpapaalala sa amin, Panginoon. Nandito kami, Lord, na magpuri kami at makarinig kami ngayong salita. Sino ang gagamitin mo po sa hapon na to, Lord? Bigyan mo po siya ng katalinuhan at sa kanya lahat lumalabas sa kanyang bibig. Pairam mo lang yung banal na inyong langis, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa oras na ito ng aming buhay na kami linagay mo sa ganitong sitwasyon. Dinayo mo kami sa anumang kapamakan, anumang karamdaman. Sa bawat pamilya namin, iningatan mo sila kung saan man sila ngayon, Lord. Itinataas ko po sila sa iyo, Panginoon, ng bawat pamilya namin, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa hapon na to na tunay, Panginoon, na kami po yung nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na wala kami magagawa kung wala ka sa buhay namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buong mag-aapon na to na iningatan mo kami, O Diyos, at ang iyong mapagpalang kamay nakatuon sa bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos, sa aming lugar, mula sa Aroma. Yes. Happy Land ng GK and Proper. At ang Happy Land, Lord, alam po namin, Panginoon, maraming bagay na nangyayari sa lugar ng Happy Land, Aroma, Helping, at ganoon din po sa Proper, Lord. Lalo-lalo, Panginoon, gumagawa ng hindi maganda. Lord, sana po, ipuin mo sila at pawiin mo po ang gumagawa ng hindi maganda, lalo sa mga bisyong hindi ka nais-nais sa Diyos.
Lord, tulungan niyo kami, Panginoon. Hindi namin kaya to, Lord. Kaya, Panginoon, sana magbigay kayo ng mga kapulisan na makatuwang namin, Lord, mga sundalo. Sa aming lugar, Panginoon, lalo-lalo, Panginoon, ang prayer namin iniiling sa iyo, Panginoon. Yung po, Panginoon, ang the best, walang iba kundi kayo. Panginoon, ang mga kabataan, mga magulang na naliligaw ng landas, Panginoon, sana po, Diyos, tulungan niyo po kami, Panginoon. Salamat po sa oras na ito na kami makarinig ang inyong salita at may apply po namin sa bawat buhay namin, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Kaya patuloy po tayo mag-pray sa Panginoon. Dakilain po natin siya sa oras po ito. Jesus, Lord, hallelujah, Lord. Yes, glory. Nananalig ako sa iyo, aking Ama. Biyayang dulot mo sa puso sa'yo'y nagmula. Pag-ibig mo'y wagas, aking nadama. Jesus na aking Diyos, ika'y sinasamba.
Ako'y iniibig mo kahit ako ay ganito. Walang kasanang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila ka naman sa dalangin ko. Ako'y iniibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Pinibig mo ako noon pa man. Pinibig mo ako noon pa man. Pinibig mo ako noon pa man. Salamat Panginoon sa oras nito, Diyos. Mga papuring awit nito, God, ito inaari namin sa iyo. Bilang pagsamba namin sa iyo, God, sa Espiritu at sa katotohanan sa lugar nito, God. Pagpalain niyo po ang lugar nito, Diyos. Ikaw po patuloy na makita at maramdaman nila, Panginoon, ang iyong presensya at mapapurihan kanila at mapaglingkuran kanila, Panginoon. Kaya sa gabing ito, Diyos, samahan niyo po kami sa inyong mga salita na inyong mapapakinggan sa mga oras nito, God, sa pangalan ng ng anak at yung banal na Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat na ito magsabi na Amen. Okay, gandang gabi sa ating lahat. Salamat kay Kagawad, no? Kagawad Kundi. So, kami po ay nagagalak at isang karangalan po namin sa YouTube kay Chairman. At salamat din, no? Ako ay nagpapasalamat sa nakaraan pong ating anniversary. Ay kahapon po, nag-just po kami ng anniversary. Tagumpay po ang aming anniversary. Salamat sa mga nag-sponsor, nagbigay, no? At sa malaking bagay po yon para mapagpatuloy ang gawain po ng Panginoon. Kaya dalangin ko na ibalik sa iyo ng Diyos ang mga pagpapala na itinulong nyo. Sis, upo po kayo. Baka isang oras po tayo rito, baka isang oras na nakatayo. Ayan. No, ano lang po tayo, hanggang 7, alas 7 lang po tayo ng gabi. Meron lang po tayong 30 minutes na pag-aaralan sa oras po nito. No? Salamat. No? So, ibig sabihin may purpose ang Panginoon kung kayo ka po na nakadalo sa ospong ito. Sana pagtyagaan nyo po, no, ang salita po ng Panginoon na maibabahagi. Ang ating pong pag-aaralan sa gabing ito ay patungkol po sa pananampalataya. Yan, kasi dapat malaman po natin ano nga po ba ang pananampalataya. Kasi ang pananampalataya po, meron po siyang dalawang klase na pananampalataya dito po sa ating mundo. No, merong pananampalataya na totoo at merong pananampalataya na hindi totoo. So, ano nga po ba ang totoong pananampalataya? Sabi po sa Hebreo, makikita po natin dito sa Hebreo chapter 11 verse 1 ay sinasabi po ng Biblia ang patungkol po sa tinatawag na pananampalataya. Na sinasabi roon, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makapakikinig lamang kung mayroong mangangaral tungkol kay Kristo. Ang pananampalataya ay sa mga bagay na hindi nakikita at ito sabi rito, sige po makibasa siguro sa Hebreo chapter 11 verse 1. No, makikita natin doon yung sinasabi ng banal na kasulatan, yung tinatawag natin na pananampalataya. Sige po naman, nakita niya? Hebreo chapter 11 verse 1. Ito, Hebreo 11 verse 1. Ngayon ang pananampalataya
ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasa. Ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Yan. So doon ay sinasabi ng Biblia, ang pananampalataya ay sa mga bagay na hindi nakikita at sa mga at katunayan sa mga bagay na makakamtan po natin. So dito ay sinasabi na ano nga ba yung tunay na pananampalataya, kasi may dalawa po kasi nagtuturo. May totoong lingkod ng Diyos at may hindi naman totoong lingkod ng Diyos. So sabi po sa Hebreo, ito po yung mga totoong lingkod ng Diyos na nagtuturo ng totoong pananampalataya. Sa Hebreo chapter 11 verse 1 to 11 to 16 na sinasabi niya, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba naman ay mga propeta, ang iba namang ibanghilista, ang iba ay pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang Iglesia. Hanggang sa makamtan natin ang isang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos. At maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi tayo malilinglang na mga tao, ang hangad ay idalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panglilinglang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo, na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang mga bahagi mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuhan at magiging isang katawan, at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi ng buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. So dito nakikita natin na meron lamang totoong lingkod ang Diyos na nagtuturo ng totoong pananampalataya. Na ang lingkod niya ay 5 lang, no? Apostol, propeta, ebanghilista at guro. At wala na pong tinatawag na sacerdote. Kasi ang sacerdote, ang huling sacerdote po natin ay si Kristo. Wala na pong ibang mag-aalay. Kasi ang sacerdote, ito yung ginagamit ng Diyos para mag-alay ng handog sa ating mga kasalanan. Sila yung nag-aalay sa Diyos para sa kasalanan mo. So, dumating si Kristo, nahinto na po yung sacerdote. Ibig sabihin, wala nang sacerdoting mag-alay ng ating mga kasalanan. Pinutulan ni Kristo yon. Wala nang sacerdoting mag-aalay para sa ating mga kasalanan, sapagkat si Kristo na mismo ang nag-alay ng kanyang buhay para mapatawad ang ating mga kasalanan. Kaya wala na pong pare. Kasi ang pare, ibig sabihin sacerdote po yan. No? Ibig sabihin, wala na po, pinutol na po ni Kristo yon, yung sacerdote na yan. Kaya wala na tayong taga-pamamagitan para sa Diyos. Ang taga-pamamagitan natin para sa Diyos ay walang iba kundi si Kristo lamang. Na sinabi sa John chapter 6, John 14:6, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So na kay Kristo ang daan, siya ang taga-pamamagitan natin. At ano kami? Kami po ay manggagawa lamang ni Kristo. Ibig sabihin, kami yung mga totoong naglilingkod sa Panginoon, at ang aming itinuturo sa inyo ay pananampalataya sa mga bagay na hindi natin nakikita. Sapagkat ang totoong pananampalataya ay sa mga bagay na hindi nakikita. Yan ang tinuturo ng mga lingkod ng Panginoon. Kaya ang pananampalataya sa Diyos ay pagtitiwala na mangyari ang ating mga inaasahan. Una, ang pananampalataya natin sa Diyos ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan. Sabi niya sa Hebreo chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating inaasahan. Ibig sabihin, naniniwala ka na lahat ng gusto mo ay pwedeng mangyari dahil sa iyong pananampalataya. Ganyan sinasabi niya sa Matthew chapter 21 Matthew chapter 21 verse 21 hanggang 22, sumagot si Jesus, tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananalig sa Diyos at hindi nagalinglangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang iyan, kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalong ka sa dagat,
mangyayari ang iyong sinasabi. Anumang hingin ninyo sa pananalangin, ay tatanggapin ninyo. Kung hindi kayo, ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. So doon ay sinasabi ni Jesus Christ na ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang iyong inaasahan. Para bang magician. Sabihin, pag ginusto nilang lalabas yung kalapati, lalabas ang kalapati. Kasi naniniwala sila na lalabas talaga yon. Kasi nakaprepare na yon. So ibig sabihin, ganun din po sa atin na kailangan maniwala din po tayo na lahat ng gusto natin ay pwedeng mangyari. Kailangan mayroong tinatawag na gawa. Action. Hindi yung gusto ko mag-apply, gusto ko magtrabaho, nandun ka lang sa bahay, walang action. Kailangan pag sinabi mo ako'y a-apply, mag-apply ko ng trabaho, pupunta ako doon sa applyan ko at ako'y naniniwala, matatanggap ako. Mangyayari yun. Kasi yun ang iyong pananampalataya. So sabi doon sa Marcos chapter 11 verse 23 hanggang 24, tandaan ninyo ito. Kung kayo'y nanampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-alinglangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalong ka sa dagat. Ito nga ay mangyayari. Dahil nga sa iyong pananampalataya, dahil sa iyong paniniwala, na kailangan na kumbaga sa buo ang loob mo, no? Na ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay totoo. Pangalawa, ang pananampalataya sa Diyos, ito ay katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. Katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kasi ang Diyos hindi po talaga natin nakikita yan. Kaya hindi mo kailangan gumawa ng paraan para paglingkuran ang Diyos. Ang Diyos kahit saan, nasa puso mo lang, malapit lang sa ang Diyos, tumawag ka lang sa Kanya, nandiyan po siya. Kasi yun ang gusto ng Panginoon, maniwala tayo. Ang sabi niya sa Hebrews chapter 11 verse 1, ulitin po natin, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Katiyakan, ibig sabihin, nakakatiyakan na totoo na ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ay bagamat hindi mo siya nakikita, totoong may Diyos. Naniniwala kang may Diyos. Dahil yun ang totoo, ang Diyos ay Espiritu. Ang sabi sa Biblia, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sa John chapter 4 verse 20 hanggang 24, ngunit dumating na ang panahon na ngayon na nga na mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya, sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ang Espiritu hindi po nakikita yan. Yun ang gusto ng Diyos, na maniwala ka sa Kanya. Bagamat hindi mo siya nakikita, hindi kailangan na maniwala ka sa Diyos dahil meron kang nakikita. Hindi kailangan nagpipray ka dahil meron kang nakikita. Ang pananalangin at pagtitiwala sa Diyos, bagamat hindi mo siya nakikita, nininiwala ka may Diyos. Unang-una, katunayan na may Diyos, yung langit, ang araw, buwan, at mga bituin, yan ay nilikha ng Diyos at dapat kang maniwala na bagamat hindi mo siya nakikita. Ang sabi sa banal na kasulatan doon sa Romans chapter 8 verse 24 hanggang 25, ang sabi niya, naligtas tayo dahil sa pag-asang ito, ngunit hindi yun matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya. Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hihintayin natin iyon ng buong tiyaga. Buong tiyaga, ibig sabihin yung panampalataya mo, kumbaga parang nag-aaral lang yan, yung pag-aaral mo, 4 years ka nag-aaral, nagtsatsaga ka, naniniwala ka na matatapos mo ang iyong pag-aaral, bagamat hindi mo pa ito nakikita, dahil nasa first year ka pa lang. Ibig sabihin, meron ka pang 4 na taon na bubunuin para matupad mo lamang ang iyong mga inaasam. Ang iyong mga inaasam. Kaya doon nakikita natin na sinasabi ng Biblia na ang pananampalataya ay sa mga bagay na hindi natin nakikita. Hindi mo pa nakakamtan, pero naniniwala ka
Dating ang araw, makakamtan mo katulad ng buhay ng walang hanggan. Amen. Amen? Katulad na buhay na walang hanggan, hindi pa natin nakakamtan ng buhay na walang hanggan, pero naniniwala tayo, totoo ang sinasabi ng Diyos, na sinasabi ng banal na kasulatan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya kanyang bugtong na anak, upang ang sinuman sumampalatay sa kanya, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So doon pa lang, hindi mo pa nakakamtan ang buhay na walang hanggan, naniniwala ka na darating ang araw, darating ang panahon na makakamtan mo ang buhay na walang hanggan na sinasabi ng Diyos. Yun ang pananampalataya. Yun ang pananampalataya, bagamat hindi mo pa siya nakakamtan, naniniwala ka na mapapasayo. Kaya sabi niya doon sa 2 Corintios chapter 5, verse 7, sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Iyan ang mga itinuturo ng mga totoong lingkod ng Diyos, na nagtuturo sila ng totoong pananampalataya, na ang pananampalataya ay sa mga bagay na hindi nating nakikita. Yan ang mga totoong lingkod ng Diyos, hindi yung kung ano-ano nakikita mo dyan, kung ano-ano binubuhat mo dyan, kung anong iniikot-ikot mo dyan para makita lamang ang iyong pananampalataya sa Diyos. Hindi yung totoo. Mali po yun. Yan po yung mga tao, sabi sa Galatians chapter 4 verse 8, na sinasabi niya doon, sabi niya noon, hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo alipin ng mga Diyos-Diyosan. Ito yung mga taong nananampalataya, to see is to believe. Na ang pananampalataya nila, kapag meron akong nakita, meron akong pananampalataya. Hindi ganun. Ang pananampalataya ay sa mga bagay na hindi natin nakikita. Naniniwala ka. Kaya ganun tayo dati. Pero ngayon, salamat sa Diyos, ako naniniwala, bagamat nasasaktan tayo. Pero iyon ang totoo. Pangatlo, ang pananampalataya ay tinuturo ng mga totoong lingkod ng Diyos patungkol sa totoong pananampalataya sa Diyos, na ang Diyos ay Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu. Hindi siya nakikita ng ating mga mata o nahihipo man ng ating mga kamay. Yan ang sinasabi ng matotoong lingkod ng Diyos. Hindi natin nakikita ang Diyos at hindi rin natin ito nahihipo. Hindi ito kayang buhatin. Ikaw ang binubuhat ng Diyos. Hindi yun ang binubuhat mo ang Diyos. At hindi rin nabibili ang Diyos. Amen po ba? Amen. Hindi rin nabibili ang Diyos. Hindi hulugan ang Diyos. Ang Diyos ay napakalaki niya. Ang mundong ito ay apakan niya lamang. Tungtungan lamang ng kanyang mga paa. Kaya sabi niya, saan niyo ako gagawa ng tirahan ko? Ay ang mundong ito ay tungtungan lamang ng aking mga paa. Kaya sabi nga, ang pananampalataya, kaya sabi doon sa nabasa natin kanina sa John chapter 4 verse 23 hanggang 24, subalit dumating na ang panahon na ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uring pagsamba kinalulugdan ng Diyos. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Na hindi natin siya nakikita. Nananampalataya ka na sa Diyos. Hindi yung nananampalataya ka to see is to believe, kundi ang pananampalataya mo, bagamat hindi mo siya nakikita, naniniwala kang may Diyos, kasama mo siya katulad ng hangin, kahit saan ka paroon ay merong hangin. Pasok po sis. Kahit saan ka paroon, kahit saan ka pumunta may hangin, ganun ang Diyos. Hindi kanya iiwan dahil kapag nawala ang hangin, mamamatay ka. Ganun din tayo, kapag nawala ang Diyos sa atin, tiyak patay din tayo. Sapagkat ang buhay natin ay nanggagaling sa Diyos. Nanggagaling sa Diyos ang buhay natin. Sa Kanya nakakunik ang ating buhay. Ang sabi doon sa banal na kasulatan sa Deuteronomy chapter 4 verse 15 hanggang 16. Ang sabi niya, noong kayo'y kausapin ni Yahweh mula sa apoy sa Sinai, wala kayong nakitang anyo. Kaya mag-ingat kayong mabuti. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin maging kawangis ng tao. Yan ang sinasabi ng mga totoong lingkod ng Diyos. Na sinasabi, huwag kayong gagawa ng mga anumang larawan. Maging kawangis ng tao para sambahin. Kaya minsan naawa ko din sa mga tao nag-ikot-ikot ng revolter. Akala nila, totoong pananampalataya nila.
totoo na pupunta sila sa langit. Hindi po sila pupunta sa langit. Sila po pupunta sa apoy ng impyerno doon sa Pahayag, chapter 21, verse 8. Makibasa siguro, Pastor Ramon. Para makita po natin kung saan sila pupunta kung hindi sila magbabago. Alam mo, hanggat buhay ang tao ay may pag-asa. Huwag lang mamatay kasi pag namatay ang tao, tapos na. Ang sabi sa Biblia, minsan lamang mamatay ang tao pagkatapos ay paghuhukom. Ibig sabihin, hanggat buhay ang tao, may pag-asa siyang mabago tulad namin. Galing din kami dyan. Pero purihin ang Diyos na pakinggan namin. Pahayag chapter 21 verse 8 kung saan sila pupunta roon. Yung mga nanampalataya sa mga bagay na yan. 21:8. Pahayag chapter 21 verse 8. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga magkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyab na apoy na asupre, na siyang kalawang kamatayan. Yan. Yan ang sinasabi ng Biblia. Pangalawang kamatayan, nagliliyab na apoy. Kaya yung mga naglilingkod dyan na namatay, wala po sila sa langit. Nandun sila sa nagliliyab na apoy. Dahil hindi po nagsisinungaling ang Biblia. Ang Biblia ay binigay sa atin ng Diyos yan para maging guide natin, para makilala natin siya, para malaman natin siya kung paano natin siyang paglingkuran. At meron siyang ginagamit na lingkod ng Diyos. Ang lingkod ng Diyos, sinasabi ko nga kanina, 5 lang. Apostol, propeta, evangelista, pastor, at guro. Ito lang ang totoong lingkod ng Diyos. Kapag ito ay nangaral, totoong itinuturo ang taong papuntang langit. Papunta sa langit, hindi papunta sa impyerno. Kaya sabi doon sa Deuteronomy chapter 4 verse 12, at ang Panginoon ay nagsalita sa inyo mula sa gitna ng apoy, iyong narinig ang tinig ng mga salita, ngunit wala kayong anyong nakita. Walang anyong nakita. Ang iyong lamang narinig ay isang tinig. Isang tinig lang. Kumbaga nagsasalita ang Diyos sa atin. At ngayon, nagsasalita ang Diyos sa atin, hindi na personal. Nagsasalita sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng Bible. Ang Biblia, yan, kapag binabasa natin, yan ay nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Kaya dito ay nakikita natin ngayong pangalawa, para malaman natin sino nga ba yung huwad na hindi lingkod ng Diyos. Nalaman na natin kung sino yung totoong lingkod ng Diyos at nagtuturo ng katotohanan. Dito po tayo magtatapos. Sabi niya roon, sino ang huwad na lingkod ng Diyos na nagtuturo ng maling pananampalataya sa Diyos? Ang huwad na lingkod ng Diyos na nagtuturo ng maling pananampalataya sa Diyos, hindi nila kilala ang Diyos sa pamamagitan ng pagsamba nila sa mga Diyos-Diyusan o ribulto o naanyong tao. Ito yung mga hindi nakakakilala sa Diyos, na nagkukunwaring lingkod ng Diyos. Ayon sa aklat ng Galatians chapter 4 verse 8 na binasa natin kanina, noong hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo'y alipin ng mga Diyos-Diyusan. Kaya kapag may mga ribulto ka sa bahay mo, hindi ka mo kilala ang Diyos. Kapag nag-iikot ka ng mga Diyos-Diyusan ng mga ribulto, hindi mo kilala ang Diyos. Akala mo naglilingkod ka sa Diyos, hindi. Sabi nga sa Biblia, kapag bulag ang umaakay, kapwa kayong mahuhulog sa hukay. Ibig sabihin, kapag yung mga taong ito, nagkukunwaring lingkod ng Diyos, yung mga taong napapaniwala nila, kung paano sila mahuhulog sa hukay, ganun din yung mga sumusunod sa kanila. Ganun din yung mga naniniwala sa kanila. Tiyak na mahuhulog din sila sa hukay. Ganito sinasabi sa 44, Isaiah 44 verse 8-9, ang sabi niya, walang kwentang tao ang gumagawa ng rebulto. At walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyos kanilang pinanghalagahan. Mga bulag at hangal ang mga sumasamba sa mga ito. Kaya sila mapapahiya lamang. Walang maidudulot na mabuti ang paggawa ng mga rebulto para sambahin. Yan ang sinasabi, walang maidudulot. Kasi yan nga po yung nagpapatunay na hindi mo kilala ang Diyos.
Yan ang nagpapatunay na akala mo'y nakapaglilingkod din sa Panginoon. Alam niyo po ba, kapag ginagawa mo yan, yan ang tinatawag na maling paniniwala. Ayon sa Isaiah 44 verse 18 to 19. Sabi niya, ang mga taong gayon ay mga mangmang at hindi inunawa ang kanilang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinarhan ang isipan sa katotohanan. Hindi na nila naisip na ang kaputo ng ginawa nilang rebulto ay ginamit sa panggatong sa pagluto ng tinapay at karning kanilang kinakain. Hindi malamang tinanong nila sa kanilang sarili kung hindi kaya karumal-dumal ang sumamba sa isang pirasong kahoy. Ang mga gumagawa nito ay parang kumakain ng abo. Lubusan na siyang nailigaw ng kanyang maling paniniwala at mahirap nang ituwid. At hindi siya papayag na ang rebultong hawak niya ay hindi Diyos. Ganun. Lalo kapag maganda pang rebulto mo, ang mahal ng pagkabili mo, hindi ka papayag na hindi ang Diyos. Kasi napakaganda eh. Pinoprosesyon mo pa nga ito eh. Pero ang totoo, maling paniniwala po. Binubuhat pa. Nagpapakahirap pa. Nakakala natin, totoo. Yan po ang papuntang impyerno. Hindi po yan papuntang langit. Tandang po yan. Hanggat buhay ka, binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos. Huwag ka lang mamatay dyan. Kasi once na namatay ka dyan, tapos. Hahatulan ka na ng Panginoon. Ayon sa iyong pananampalataya, nakakala mo'y tama. Nakakala mo'y tama. Bagamat masakit yung ating nababasa, sabi ko nga, ang Biblia, ito yung salita ng Diyos. Dito nangungusap ang Diyos. Kung hindi niyo ito paniniwalaan, kung hindi niyo ito pakikinggan, sino pang magtuturo po sa inyo? Sabi po ng Biblia, hindi na personal mangungusap sa atin ang Diyos. Amen? Amen. Ang Diyos ay mangungusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Buo na po ang Biblia. Wala ka na dapat idakdag, wala ka na dapat ibawas. Buo na po yan, paniwalaan po natin. Dahil yan ang itinuturo na matutuong lingkod ng Diyos. Kailangan nagmumula lamang sa salita ng Diyos. Alam niyo po yung 10 utos, ganito yung 10 utos, kung mababasa natin sa Exodus chapter 20 verse 1 hanggang 6. Ito yung 10 utos. Ang sabi niya, ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos, ako si Yahweh ang iyong Diyos, na naglabas sa inyo sa Ehipto at nagpalaya sa inyo mula sa pagkalipin. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayo gagawa ng imahin ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuin. Ang kasalanan ng mga anak, ang kasalanan ng mga magulang ay sisingilin ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na saling lahi. Ngunit ipadadama ko ang aking pag-ibig sa libo-libong saling lahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga utos. Kaya salamat sa Diyos, lumaya kami ni Ramon. Ikaw, pati kami, Pastor. Yes, pati po kayo, salamat. Lumaya tayo dyan. At yan, Day. Yung mga hindi pa nakakalaya dyan, baka marami pa kayong rebulto sa bahay nyo. Pwede nyo pong isuko yan. Sabi sa Biblia, sabi ni Josue, hindi kayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Kundi itatapon nyo. Ano po, abit? Itapon nyo. Okay. Si Mami. Itapon nyo yung mga rebultong yan. At maglingkod kayo sa totoo at tunay na Sa Diyos. may, sa At Theatrical tunay pa na ako, Diyos. ano dito kami Sana sa po. church, sa Happy Land. Yan. No? Sa GK kayo. So sana po sa gabing ito ay meron po tayong natutunan tungkol po sa pananampalataya. Ay, meron po. So, pwede bang magdugtong? Sige po. Okay. Kung natin silang takutin. Kasi ang katotohanan, hindi tayo pwedeng mag-judge sa tao. Ang Diyos ang nakakaalam. Wala tayong karapatan. Lahat tayo biktima niyan. Ako man biktima ako doon. Pero, sabi ko nga, ang pananampalataya, hindi kaya mag-produce ng tao. Wala tayong pananampalataya. Saan galing ang pananampalataya? Gift ng Panginoon yan. Ibig sabihin ng gift, regalo. Kinahabagan ka ng Diyos, kaya ka sumasampalataya, itinanim sa puso mo. Okay, saan ang gagaling ang pananampalataya? Sabi ni Pablo, tingnan nyo, makinig kayo
No debate ito ha. Maliwanagan lang tayo. Sabi ni Apostol Sige po, Pablo, sis. ngunit, Thank you. Thank you po, maraming salamat. okay, ngunit, paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinasampalatayan? Kaya ang tao, wala tayo biktima eh. Naniniwala tayo, si Kristo ay Diyos. Kahit sa paanong paraan nagkaroon tayo ng kasalanan, makinig po, mahalaga to. Kahit tayo nahiwalay sa Diyos, nasa isipan natin na may Diyos. Di ba? Ang tao, naniniwala yan na may Diyos. Huwag mo sabihin, di naniniwala yan, wag. Naniniwala yan. Nga lang, ito ang problema. Mali ang kanyang sinasampalatayanan. Pero, tulad ng sinasabi ko, huwag tayong humatol. Dahil hahatulan tayo ng Diyos. Saan ang gagaling ang pananampalataya? Sabi rito, verse 14, ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinasampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya, kay Kristo, na hindi nila napakinggan? Saan natin napapakinggan ang salita ng Diyos? Sa tuwing umaating tayo ng Sabat, araw ng linggo. Ikaw na kinabagang ka, habang nakikinig ka sa sinasabi ng pastor, yung ordained na pastor, na sinasabi ng ating pastor na may nagpapanggap na pastor, hindi naman sila sinugo, nagpapanggap lang. Ano ang kanilang motibo? Sariling kapakanan, sariling pakinabang, para magkaroon lang ng titulo. Natawagin, ay pastor, para lumaki kanilang tenga. Hindi po yun. Dapat, ang naghahatid ng mabuting balita ng Ibanghilyo, yung totoong pastor, inordin. Kaya pag nakikinig ka tuwing linggo, ikaw man masasaktan ka eh. Pwede mo sabihin, yung pastor na to parang ako yung mensahe niya. Tama, Brad? Parang ako yung mensahe ah. Paano niya nalaman yung buhay ko? Noon, na lumalakad ako sa kasamaan. Hindi. Ang Diyos ang nagsasalita, ipinapatid sa pastor. Ang layunin ng Diyos, hindi para saktan ka. Para itama ka. Brainwash ka, masasabi mo, o nga no, yung pananampalataya na ibinigay sa iyo ng Diyos, nagkukunik yun sa mensahe ng pastor. Ngayon, kung ikaw ay biktima, lahat naman tayo biktima ng maling paniniwala, ng maling pananampalataya, ang Diyos na mismo ang magsasabi sa iyo habang binabasa mo ang banal na kasulatan. Plus, yung nagtuturong pastor, na naglalarawan bilang mouthpiece, bilang imbahada ng Panginoon para ipatid sa iyo ang iyong kasalanan, yung ating kamangmangan. So pag napakinggan mo ang Panginoon, tandaan nyo ito, nag-connect yung pananampalataya. Wala tayong, ang Diyos ang bigay para ipaunawa sa iyo. Habang nasa bahay ka, para kang nasabugan ng di ko alam kung Diventador ba, 5-star, parang natutulala ka eh. Ang ganda na sinabi ng pastor eh. Yun ang pananampalataya. At doon ka na magsisimula na ang pananampalataya mo buhat ng pakikinig. Hindi sinabi panunood. Kasi marami nga yung mga pilosopo, ay hindi mo ako nakakalimot, ba't nanonood ako ng TV O yun crusade. Di. Sabi ng Bible, ang pananampalataya ay nabubuhat sa pakikinig. O sabi ng Bible, paano nga sila makikinig? Wala nangangaral. Paano mangangaral? Kung hindi sinugo. Kaya maaari, walang pumapasok sa atin kasi may nangangaral ngayon, bato-bato sa langit. May nangangaral ngayon, hindi talaga sinugo. Diba? Marami nagpapanggap eh. Kung naman nakikita natin sa mga TV, papalayas ng demonyo. Jesus name! Blah! Kala mo totoo eh. Pero ang totoo makikita mo, ako nakita ko dyan sa pila, may nag-crusade dyan eh. Crusade. Kita ko yung mga umpukan ng babae, nagbibingo, tong-it. Habang nagkukrusade, pinatong ng Koreana yung yung kamay. Pinalayas ko na yung masamang espiritu na nagtutong-it. Mga tao na to. Aba, tumimbuwang. Umiiyak ang iba. Alam mo, kinabukasan lang, nasa tungitan ulit.
Nasaan ang totoo doon? Ibig sabihin, huwad. Yun ang tuturo. Kaya sabi ng Bible, sabi ni Pablo, paano sila sasampalataya kung hindi nga nila narinig? At sino itong nagsasalita? Si Kristo. At paano nagkunik sa puso mo? Yun ay regalo sa iyo ng Diyos. Wala tayong pananampalataya. Meron tayo, sabi ni Pastor, naniniwala tayo. Pero, malaki pong pagkakaiba ng faith at belief. Ang pananampalataya galing sa Diyos. Binigay sa iyo. Ang naniniwala, lahat ng tao naniniwala. Lahat ng tao naniniwala. Ang tao nga, di ba, pag nadapa yan pag tumuklap yung kuko niya, sabi niya, Diyos ko. Doon lang naalaala niyang tumawag. Okay. Yun po ang kalaga ng pananampalataya. Yan na, so sana po ay Ano ka? Tama ka? sana po ay matatapos na kami. Pala kanina pa. Ang oras. Prayer ka. Thank you. Okay, salamat sa araw po nito. Nawa ay meron tayong naunawaan, meron tayong naintindihan, bagmat nasaktan po tayo. Alam niyo po, salita ng Diyos ay double po ang talim niyan, no? Mas pag nasaktan ka, ibig sabihin, naramdaman mo yung pangungusap ng Diyos sa'yo. Naramdaman mo na totoo pala na ang Diyos ay nagtuturo ng totoo. Itinutuwid tayo ng Diyos. At patuloy tayo na itutuwid ng Panginoon. At bilang lingkod ng Panginoon, hindi kami natatakot ipahayag ipangaral ang mga bagay na ito. Dahil ito ang totoo. You will know the truth, and the truth shall set you free. No, ang katotohanan lamang ang magpapalaya po sa atin. At ang katotohanan po ay walang iba kundi ang Biblia. Hindi po kami, tandaan po natin yan, hindi kaming mga tagapagturo ang katotohanan. Ang Biblia lamang po ang katotohanan. Ibig sabihin, naging totoo lamang ang sinasabi namin sa inyo kung nanggagaling sa Biblia. Amen. Nagiging totoo lamang ang sinasabi namin sa inyo. Dahil ang totoo, walang iba kundi ang Biblia. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ng banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig at panampalataya kay Kristo. Lahat ng kasulatan ay kinase ng Diyos sa pagtutuwid ng ating pamumuhay at pananampalataya. Kaya salamat, no? Salamat. Kami ay meron din kaming pagkukulang. Meron din kaming pagkakamali. Pero salamat sa salita po ng Diyos. Ang Diyos ay patuloy na nagbabago sa buhay natin. Hindi pa po tapos ang araw. Marami pang time, marami pang panahon. Marami pa tayong matutunan sa salita ng Diyos. Kaya purihin ang Panginoon sa gabing ito. Hallelujah. Sa gabing ito, may dalawa tayong kasama. Gusto niyo bang tanggapin si Kristo bilang Panginoon at sa pagligtas ng buhay? Tandaan niyo po, hindi aksidente na napakinggan niyo ang salita ng Diyos. Gusto ng Panginoon na maligtas ka sa pamamagitan ng iyong pananampalataya at pananalangin. Kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo bilang Panginoon at sa pagligtas ng iyong buhay, this is the time na tanggapin mo siya. Isuko mo ang iyong buhay. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan at handa ang Diyos na magpatawad sa iyo. Tayo po'y manalangin. Sabi natin, kapatid, kayong dalawa na narito. Pwede ka sumunod sa panalangin nito. Sabi natin, Panginoon. Sige kapatid, huwag kang mahiya. Pikit mo lamang yung mga mata. Sabi natin, Panginoon, marami pong salamat sa inyo pong mga salita na aking napakinggan. Sa gabi pong ito, nalaman ko po na mali ang aking pananampalataya. Gusto ko pong ituwid ang aking pananampalataya. Tulungan niyo po ako sa gabing ito. Lumalapit po ako sa iyo na mayroong pagpakumbaba at pagsisisi sa aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan na nagawa. Ito man ay sa isip, sa salita, o sa gawa, o sa anumang bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo yung aking mga ginagawa. Lord, sa oras pong ito, binubuksan ko po ang aking puso.
At ako'y naniniwala na pinatawad niyo na po ang aking mga kasalanan. Kaya ako ngayon ay malinis na. At karapat dapat na akong pumasok sa iyong kabanal-banalan. Inanyayahan po kita, Panginoon, na maghari ka sa aking buhay. Manahan ka sa aking puso. Ikaw Eh, na megaphone mo tayo. ang aking Diyos at Panginoon sa mga oras kong ito. Tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Kaya salamat, Panginoon, sa mga araw-oras po ito. Salamat sapagkat pinagkalooban mo na ako ngayon ng karapatan na maging anak ng Diyos. Salamat din sa iyong mga salita na tumimito sa aking puso at ito'y maging buhay at nawa ay mamunga ito ng totoong pananalig at panampalataya sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y umawit. Awitin po natin, give thanks. Si Brother Ramon sa pangwakas ng pananalangin. Amang banal, tunay nga po na aming pag-aaral ng mga salita. May mga bagay-bagay na itinuturo mo po sa bawat puso namin. Magkabat, lingid siya yung kalaman na kami ay biktima. Hindi kami perfecto, Panginoon. Namuhay kami sa kasalanan. Tulad ng sinabi ni Haring David, ipinanganak siya sa kasamaan at ipinaglihi siya sa kasalanan. Lahat kami biktima, Panginoon. Sa biyaya mo lamang, kaya binibigyan niyo kami ng pangunawa, katotohanan, na kayo ang aming Diyos na sinasamba na hindi nakikita. Napakapalad namin, Panginoon. Bagamat hindi lahat ay nakakaunawa ng iyong mga salita. Subalit kami ay nahasikan mo ng iyong biyaya. Na kami man, Panginoon, ay namamanga. Mahirap ipaliwanag. Maliban ang iyong banal na Espiritu ay nasa amin. Salamat po sa aming pag-aaral at alam namin, O Diyos, na hindi ito ang huli. Alam namin, O Diyos, na may susunod na kabanata at unti-unti ninyong bubuksan ang aming isip. Ituturo ang totoong pananampalataya. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang iyong lingkod, ang pananampalataya ay buhat sa pakikinig. Hindi po ito galing sa amin, Panginoon. Kaya namin napapakinggan ang pananampalataya. Kayo mismo naglagay ng binhi ng pananampalataya sa aming puso. Salamat po, Panginoon. Bagamat ginamit mo na kasangkapan ng aming punong barangay, kasama ang kagawad, na hindi ito aksidente, nagkataon, sino mang mga panauhin na dinala mo ang kanilang panyapak. Masarap ang aming pakiramdam, Panginoon, kapag nag-aaral kami ng iyong salita, na kayo nagsabi, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, hindi sa bawat salita. Totoo po yung Panginoon.
Ang salita mo, gaano man karami ang aming problema, kapag naririnig namin ang salita mo, nawawala. Humalakas kami, Panginoon. Bakit? Kasi ito ang pagkain ng aming kaluluwa. Nawa, Panginoon, sa susunod na pagtatampo namin, susunod na Lunes, magandang misahe, na mas lalo pa kami lumalim. Maraming salamat po, Panginoon. Maging ang inyong tagapagturo, patuloy na bigyan mo po siya ng katalinuhan, katotohanan, na niya, maipahayag niya na walang halong pagsisinungaling, walang halong pagkukunwari, Panginoon. Kundi ang lahat ng ito, kayo ang aming maitaas, kayo ang aming masamba, kayo ang aming maipakilala sa buong sanlibutan ito. Kaya sa aming pagparito, kung paano nyo kami sinamahan na maayos at ligtas, ganun din po sa aming pansamantalang pag-uwi, sa aming mga tahanan, nawa baon namin ang kapayapaan at ang pamilya namin, O Diyos. Sila man, Panginoon, ay mawisikan, ma-share namin yung salitang narinig namin, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. At hinihiling din namin sa aming pagtulog mamaya, samahan niyo po kami at bigyan niyo po kami ng bagong buhay, bagong lakas, bagong pag-asa, at higit sa lahat, Panginoon, bagong pakikibaka namin sa magulong sanlibutan ito. Salamat po, Panginoon, at umaasa kami, O Diyos, na kayo po ang siyang maghahatid sa amin bukas. Salamat po. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, sa Lunes, ang ating misahero, si Brother Ramon, sa Lunes po. Tama. Ito yung agawad. Nabasa ako. Hindi mo lang, hindi kaya ka basta. Galing sa lakas ng ulan kanina eh. Sana mo ba Sabi ko, hindi at lang ulan na to para pumunta tayo sa Bandol. Doon lang naman sa labas sa Bandol. ng ulan. Ang lakas ng ulan. Asan si Alma, pakita mo. Natuyo na lang. Day, sabi mo si Alma. Sabi ko mabasa lang ang Bible. Aling. Tapos na. Pati Pating ka rin baba. yung hap na lahat, nilinis doon, pati yung ano mo yun. Yung Sinachat mo na. Ang ano lang doon yung ano na lang. Ano. pinagtsagaan ko talaga siya, tanggalin ko. Kasi Sabi niya ni ano, Tera, maniwala ka sa mata, nakita mo maniwala.